Blessed evening, everyone. This is Sister Naina again here at Women's Cafe Forum. And I would like to welcome all our masugid na tagapanood, especially biyaya ng Just Women's Ministry members. And all of you who are watching now, please share po our live broadcast tonight para marami pong mapagpala. And hello, good evening po sa ating mga co-hosts, ang ating Women's Cafe leader po, Women's Ministry leader, si Sister Jenny, and also the beautiful Sister Tess Capili. And tonight, we have a very special guest, which will be introduced later by Sister Jen. Pati po muna tayo, Sister Tess and Sister Jen. Hello po, magandang gabi po sa lahat ng mga manonood sa kanilang tahanan. Kumusta po kayong lahat? Nawa po ang lahat ay nasa magandang panonood po ngayon, nasa magandang tahanan nila at nawan mapagpala po namin kayong lahat. Stay lang po kayo. At ngayon po may bagong magandang topic na naman po tayo ngayon na nireveal ni God. At salamat po sa lahat po na patuloy po na sumusuporta sa Women's Cafe Forum. Ngayon po may guest kami at sana po ay hanggang sa dulo po, sama-sama po tayo. Isang oras po. At nawa po ang lahat ay ma-bless. Salamat po. Amen. Sister Jenny. Amen. Salamat po, Sister Naina. Good evening, Sister Tess. At good evening po sa lahat. Siyempre po, isang pinagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin at pinagpala po tayo at may makakasama po tayong bago. Yan, bago po sa inyong paningin. Pero ako po, nakasama ko na po siya, matagal na po. Isa po siya sa ating mga tagapanguna noon sa mga kabataan sa Alabang po, Biyaya ng Diyos Alabang. Ayun po, kasama po natin siya ngayon sa Biyaya ng Diyos Binyan. At ngayon siya ay pinagpala, bagong kasal, ngayon ay nabuntis, pinagpala na ating Panginoon. May bagong bahay, lahat talaga po ay pinagpala sa babae. Pinagpala ang babae. So, let us welcome Sister Abby Carandang. Sister Abby, bati po kayo sa ating mga nanonood. Hello po, good evening po sa lahat ng mga nanonood. So first time ko po sa ganito, medyo kinakabahan po ako at sana po ay mapagpala po tayong lahat ngayong gabi. Yun lamang po. Amen, Sis Abby. Welcome po. At bago po tayo magtuloy-tuloy, mag-opening prayer muna tayo, Sister Tess. Amen. Praise God. Hallelujah, Jesus. Tayo po ay manalangin. Father God, salamat po sa presensya po na patuloy po namin nararanasan. Pinupuri ka po namin at niluluwalhati dahil sa iyong walang hanggang pagmamahal sa amin lahat. Inihahandog po namin sa iyo ang aming sarili, ang aming kalakasan at pagsubok sa buhay. Loobin mo po na ang aming tahanay, pagharian ng pag-ibig, kapayapaan, pagkakaisa at kalinisan ng kalooban. Ingatan mo po at pagpalain ang bawat isa. Ingatan mo rin po ang aming mga mahal sa buhay at ilayo sa anumang kapahamakan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming kasalanan, Lord. Humihingi rin po kami ng paggabay, kalakasan na nagmumula po sa inyo upang masagawa po namin ng maayos at naayos sa iyong kalooban ang bawat araw po na binibigay mo sa amin. Panginoon, ilapit mo po sa iyong presensya ang mga kababayan po namin naliligaw ng landas at dumaranas po ng matinding pagsubok ngayon. Dalangin namin na ikaw po ang maging ilaw at gabay nila sa kanilang buhay. Sa gawain ito ngayong gabi, Panginoon, inaangkilan po namin ang katagumpayan, Lord, at alam po namin kasama po namin kayo ngayon, Panginoon. Higit sa lahat na magkaroon po ng tunay na relasyon sa iyo, Panginoon, ang bawat isa. Ang lahat ng ito ay malugod po pinataas sa iyong pangalan lamang, Panginoong Jesus. Amen. 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 Thank you, Sister Tess. Ayun po. Bago po tayo magtuloy-tuloy, batiin po muna natin ang ating mga manonood. Sister Erica Rojo, nag-heart po siya. Francisco Cercado, sino kaya yun? Kajol. Open sa'yo. Sister Marilyn from Marlene Alabata from Canada. Good evening, everyone. A blessed morning here in Canada. Ang top fan natin si Sister Jocelyn Tugon. At si Papa Noel Plaza is watching. Hello po. Sister Jocelyn and Sister Grace, Sister Lucille, amen. Good evening po sa inyo. Share lang po natin ang ating gawain. Ayun po.
Sister Jen, gusto ko po na ibigay sa inyo ang floor to introduce kung anong ating tatalakayin ngayon na napakagandang topic ngayong gabi. Amen po? Amen. Salamat po. Muli magandang gabi po sa lahat na ating manonood at I'm so happy na beyond 20 person, 22 po ang ating live viewers po ngayon. Salamat po sa inyong panonood at muli po, isang pinagpala po ang gabi ito. Tayo po pinagkalooban ng ating Panginoon ng isang napakagandang topic muli. At pag-uusapan po natin, our topic for tonight is about, it is a question actually. It is about, are you satisfied? Yan, are you satisfied? Ano bang Tagalog ng satisfied? Yan, are you satisfied? Ayan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi ito. Kontento. Ayan, kontento ba tayo? Tayo po ba ay masaya? Sa ating pong nararanasan ngayon. At pag-uusapan siguro sa ating mga nanay na at magiging nanay, yan, mga asawang babae, kalimitan, pag minsan nagagamit to, pag kontento na ba tayo sa niluluto natin di ba? Sa natural, pag tayo nagluto, minsan isipin natin, okay na yan, ayos na yan, makakabusog na yan ng mga tiyan, di ba? Sister Tess, mabubusog na mga anak ko dyan. So parang sometimes, we tend to let go na okay na yung ganong sitwasyon. Mabubusog naman sila, okay na sila sa ganyan. Okay, minsan sa paglalaba, okay na yan, babad na. Ano na lang, shoot lang sa washing machine, wala na busog. Sa dami nating ginagawa, di ba? Tama ko, ay may nakaka-relate siya, sigurado. So dami nating ginagawa, okay na yan, satisfied na naman na. Satisfied na ako sa ganyan. Di ba? Pero, it is also true in our spiritual. Amen? Na tayo po ba, mga anak na ating Panginoon, sometimes we feel that we are satisfied sa ating pong relasyon sa ating Panginoon. Are we satisfied dun sa ating pong nararanasan at natatanggap na mga kilos na ating Panginoon? Are we satisfied? Meron po ako mga sinulat po nakalagay po, are you satisfied with your maintenance medicine? Amen. Are you satisfied with those maintenance medicine? Are you satisfied with your house na nirerentahan mo ngayon? Are you satisfied with your husband that you think that it can be restored? Are you satisfied with this quarantine situation of ours ngayon? Marami po tayo mga pwedeng itanong, marami tayong pwedeng sitwasyon na maaaring pong pagbahaginan ngayong gabing ito. Pero it struck me one time na minsan naiisip ko, am I satisfied kung ano po yung kalagayan ko ngayon? Kasi minsan may lumalaro sa ating isipan, sana naging ganito pa, sana naging ganito pa yung ginawa ko, or nawa, Panginoon, mas mapalawak pa, di ba? Like prayer of Jabez, enlarge my territory. Kaya doon po iikot ang ating pag-uusapan. At ito po ang ating pangahawakan ngayong gabing ito. Let us open our Bible in Mark 10:27. Mark 10:27. Sabi po sa Mark 10:27, Jesus looked at them and replied, "This is impossible for mere humans, but not for God. All things are possible for God." Amen? All things are possible for God. Bakit po ayun na ating tinatayuan? Because sometimes we tend to limit. Ito yung keyword We tend to limit what God can do in our lives. Amen? Minsan nililimitahan natin ng ating Panginoon. Lord, okay na ako dito. Okay na ako sa sitwasyon ko. Nakakain naman kami. 3 beses? Hindi nga, 3 beses o 5 beses sa isang araw. Anyway, Lord, nakakain naman kami 5 beses sa araw. Okay na ako dito. Lord, okay na ako dito na ako umaatin, dumadalo lang sa gawain mo. Amen? Amen ba tayo dyan? Lord, okay na ako, nakakapagbigay na ako ng ikapo. But, in the back of our mind, may pagkakataon na iniisip natin, Panginoon, gusto ko din pong magpagamit sa iyo. Gusto ko pong maglingkod sa iyo. Lord God, gusto ko pong madagdagan ang ito pong ginagkakaloob ko sa iyo. Lord, gamitin mo po ako bilang daluyan. Amen? But those mga naiisip po natin, we are limited. We are limited because of the things that we hear. Diba? Minsan nalilimitahan tayo dahil sa ating mga naririnig. Dahil sa ating sitwasyon at dahil sa ating minsan ibang napapakinggan. Kaya po ngayong gabing ito, wala po tayo ibang pakikinggan kundi ang
tinig ng ating Panginoon. Amen. Wala po tayo ibang pakikinggan, kundi ang mga salita po ng ating Diyos Ama sa langit. Amen. So yun lang po muna ating pong ibabahagi. Our title is, Are You Satisfied? Mark 10:27, with God all things are possible. Sister Naina. Ayun nga. Bago po ako, bago tayo start, nakausap ko po yung asawa ko, dumating. Sabi ko, nag-aaral ako. Kala niya nagla-live na, nagpa-practice po kasi ako. Sabi ko, hindi pa, practice. Sabi ko, yung topic namin, are you satisfied? Sabi ko sa kanya, Pa, are you satisfied? Sabi niya, with ano? Sabi ko, sa lahat-lahat, are you satisfied? Sabi niya, hindi daw natatapos. Hindi daw siya natatapos yung satisfaction. Alam mo yun? Kasi madami daw siyang plano. Marami siyang gustong makuha. Marami siyang gustong ma-achieve. Sabi niya, kahit nga yung matanda, maraming gusto na mangyari. Kahit matanda ka na, hindi natatapos, sabi niya. Yung parents mo, hindi natatapos, sabi niya sa akin. Mama at papa mo, di ba hindi sila natatapos ng pagtulong, sabi niya, sa mga anak nila. Sabi niya, hanggat kaya nila, di ba tinutulungan, sabi niya. Sabi niya, hindi ako natatapos, marami akong pangarap. Sabi ko, huwag natin kasing mami-misinterpret, mga kapatid. Happy and grateful and thankful for what we have. Kasi parehas kami ng pananaw. Satisfied ako. I mean, nag-thankful ako sa kung anong meron. But I know, I have a big God na pwedeng suportahan yung mga heart's desire ko. At alam ko na ang Panginoon natin, marami pang kayang gawin. Marami pang, alam mo yun, yung mga, sabi ko nga, ang daming mga imposible na patotoo na binigay niya sa akin. Kaya, what more can you give, Panginoon? Ano pa ang kayang gawin ng ating Lord sa akin? Ayun, doon po iikot ang ating pag-uusapan kasi sabi nga ni Sister Jen, satisfied ka na ba sa bahay na meron ka? Satisfied ka na ba na meron kang sasakyan? Hindi natatapos. Sasakyan, ang dami ng dumaan. May mga binabayaran pa rin hanggang ngayon. Gusto mo ng sakit ng ulo? Sige. Kasi nangarap ka di ba? O di, 2 sasakyan ang binabayaran ngayon. Kasi hindi natatapos yung pangarap natin. May gusto tayong ma-achieve. Kanino tayo nag-cling on? Dahil wala naman tayong malaking pera sa bangko. Kung materially speaking, eto yun Kanino tayo nagtitiwala na magsusupply ang ating Diyos? Yun, magsusupply ang ating Panginoon. Siya ang bahalang magbayad niyan, siya ang bahalang magbigay ng koneksyon niyan. Lahat ng i-achieve, lahat ng pangarap ng ating puso, kaya niyang ibigay. Ayun po. Napakasarap pag-usapan to, Sister Jen, pero ibigay ko po ang pagkakataon kay Sister Tess kung ano naman ang masasabi niya sa ating napakagandang topic ngayon. Amen. Praise God. Nagulat po ako. Parang ako agad. Ayun, magandang gabi po mga kapatid. Hello po sa mga manunood namin. Ang dami nila. Hello muna po kay Sis Marlene Villalabata, kay Mami Ellen po. Ito, nagagandang po ako dito, promise, kay Mami Ellen. Ang ganda po niya. Hindi halatang andun na siya sa parang ayun ang resulta, si Sis Jen. Talagang bunga. Hello po, Sis Jocelyn. Hello din po kay Sis Grace. Hello, Sis Grace. Kay Sis Rosel. Saka kay Ma'am si Rachel. Hello po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyo. Sa akin po yung salitang yung satisfied po. Sa akin po, masasabi ko po ngayon na simple po ang buhay namin, pero satisfied po talaga ako. Masaya po ako. Ito pong, hindi naman po kami ganun talaga yung po sinabi ni Sis Jan na nakakain naman po ng, hindi naman lampas pa nga sa 3 beses isang araw. Hindi man po kami, ayun po yung sabi nga nakakaangat or hindi naman po nagkukulang. Ang masasabi ko po sa satisfied na sa sarili ko dahil ngayon po
compare po dati na talagang ito nga po, wala po akong yung parang sariling decision lang. Kumbaga mabigat sa buhay. Compare po sa ngayon pong nakakakilala na ako sa Panginoon at talaga pong kahit ba yung wala kang masyadong yung matatawag na yung pong gaya ng iba na may magarang sasakyan, yung nagsusobra yung pera para sa mga iba-iba pa pong luho. Hindi po kami ganun, pero masasabi ko po na satisfied ako dahil hindi po kami pinagkukulang ng Panginoon. Lahat po lalo po ngayong panahon na to, sobra po talaga ang sunod-sunod talaga. Mula pa last year, dinadanas na pagsubok, problema. Ayun nga po ngayon na nawala na po ng trabaho asawa ko. Dati po ayaw ko po siyang pag-resignin dahil nga po ang iniisip ko na paano na tayo, yung pagana, yung gano'n, yung mga gano'n, advance po ang iisip ko. Talagang iniisip ko na agad yung paano yung kinabukasan, paano yung sa mga anak namin, yung pag-aaral nila, yung lahat ng bayarin, yung mga ganun po, lahat ng alalahanin po yung inaano ko sa kanya. Hindi ko man lang po tulad ngayon na nayaran ko na siya, nasabi ko kasi natatakot na po siya dahil sobrang dami na nga pong COVID sa kanila, sa mga kasamahan niya. Kung nagkakaroon na po ng takot na malayo siya sa pamilya niya, kung anong mangyari sa kanya, yung pong gano'n na ang iniisip niya malayo siya sa amin na mawawala siya. Yung gano'n, mga gano'n. Kasi hindi mo po masabi kasi makikita mo nga mga kasama niya, naka-quarantine na, yung mga gano'n po. Kaya sabi ko po sa kanya, malakas loob po, sige, kaya natin yan. Bakit po? Dahil ngayon po, lagi ako nakadepende kay God. Napatunayan ko sa sarili ko na hindi niya kami pinapabayaan. Ano mang hilingin po namin sa kanya, pinagkakaloob po niya. Nakakagulat nga lang po at sobrang sarap po sa pakiramdam talaga na iba po yung kumilos ang Panginoon. Ngayon, sa buhay namin, compare po noon maluwag kami. Masasabi kong maluwag kami noon sa pera, sa lahat ng gustong bilhin ng mga anak ko na bibigay namin. Pero bakit po hindi pa rin ako kontento noon na nakakaluwag kami, marami sa buhay na hindi po kami nag-aalala ng para sa kinabukasan. Ayun po, parang sa sarili kong naniniwala sa sarili kong kakayanan. Parang yung tulad nga po sinabi nila na yung mayayaman ngayon, parang puro sa pera na lang sila. Malakas loob nila na hindi sila lahat ng hindi sila magkakaproblema dahil may pera sila. Ganun po ang ng mayayaman ngayon. Na parang ganun din po yung thinking ko dati na hindi ko man lang naisip na ipasok si Lord sa buhay ko. Na lahat kaya kong gawin. Lahat ng problema kaya kong lampasan dahil may pera kami. Ganun po. Kaya siguro po pinaranas yung sinabi nga na pinaranas sa amin ni Lord. Totally sa akin po. Ginamit ako ng Panginoon. Pinaranas sa buhay ko na mawalan yung ayun po na mawala yung mga dati na ginagawa namin, ang mga nakukuha namin. Ngayon talagang naranasan ko po yun. Pero hindi po ako natakot, hindi ako nag-alala dahil sabi ko, bahala na si Lord. Napatunayan ko na hindi niya kami binigo. Hindi man po sobra, hindi man ang aming pananalapi, ang aming income. Pero andun po yung bang, alam niyo po yun ngayon, minsan nagkakaroon din ako ng takot kasi tulad po sa pagtitinda ko, marami kang kalaban, marami kang sabi ko, kakayanin ba namin lahat yung gastusin? Doon lang namin kukunin. Yung ganun po, kahit siguro magtulong kami ng asawa ko. Pero sabi ko sa asawa, pray lang tayo. At nakakatuwa rin po ang asawa ko din po. Dati hindi mo yan mariringgan ng ganyan. Pero nasabi niya na po ngayon na si Lord ang magpo-provide. Pray lang tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Siyempre, kikilos tayo, pero ang Diyos po ang magtutustos. Tapos, ayun nga po, kasi napatunayan ko na kahit marami akong kalaban, pero alam niyo po yun, yung mga inquiry ng mga sa akin, sa mga tinda ko. Talaga pong andun po kaya sabi ko, thank you Lord talaga. Dahil ramdam ko sa buhay ko ang pagkilos niya.
ramdam ko na talagang andyan siya, hindi niya po kami pababayaan. Yun nga po, sobrang thank you po talaga dahil sa panahon ngayon, wala po tayong dapat na lapitan, kundi ang Panginoon lamang. Wala tayong lakas, hindi natin kaya. Ang lahat po ng mga bagay ay ang Panginoon lang ang may kakayanan. Kaya wag po tayong magtiwala sa yung sarili lang natin na kakayanan dahil ang Panginoon lamang po ang siyang may kakayanahan ng lahat at siya po ang magbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin. Yung mga hindi kaya natin gawin, ang Panginoon lamang po. Patuloy lamang po tayong lumapit sa Kanya at yun po talagang totoo po sa buhay ko na nararanasan ko yun. Kaya sabi ko po sa asawa ko at sa pamilya ko po, yung patunay po na ayun, yung mga nangyayari sa buhay ko na hindi ko naranasan noon, na ngayon nararanasan ko po. Sobrang patotoo na ang Diyos natin ay buhay at patuloy po siyang kumikilos sa atin. Ayun po. Amen. Thank you, Sister Amen. Tess. Are you satisfied? Para sa ating mga manonood, pwede po kayo mag-comment down, personal experience for the life you have. Are you satisfied for the job, business you have, for the place where you are right now? Kung ano man ang meron ka, are you satisfied with the people around you, yung environment ng iyong tirahan, ng iyong mga kasamahan sa trabaho, yung school na napoprovide mo sa mga anak mo, are you satisfied? What is your impossible dream? Huwag natin kasing ilagay ang Panginoon sa isang maliit na form that owns everything. Sister Abby, are you satisfied? Amen. Yes, oo naman po. Satisfied na satisfied. Amen. Amen. Ulitin ko lang po yung ating pinanghahawakan na Bible verse ngayon. Yung Mark 10:27, Jesus looked at them and replied, "This is impossible for mere humans, but not for God. For God, all things are possible." Ayun po. Sister Tess, yung binahagi mo po ay real talk, kung ano yung pinagdadaanan mo, kung ano yung saloobin mo, natatakot, pero ang pinakamahalaga doon, nagtitiwala sa ating Panginoon, sa Kanya ka lang nakaasa, inalis ang lahat sa iyo, ang dating maaluwang buhay, inalis, pinalitan ng buhay na kung anong meron ka ngayon, pero natatakot, sabi mo nga, pero sa kanino ka lang nagtitiwala? Sa ating Panginoon. Satisfied ka, pero alam ko marami kang pangarap na nais mong maabot, at kung anong sitwasyon mo at dati, alam ko pong may tinuturo ang Panginoon, di ba po? Sa lahat ng ating pinagdadaanan, laging may tinuturo ang ating Lord. At hindi lang niya ibabalik kung ano ang meron ka dati. Ihigitan niya pa po yun. Huwag tayong matapos sa Panginoon natin. Dahil ang ating Diyos ay marami ring pangarap para sa iyo. Marami rin siyang gustong ibigay na blessing sa iyo. Ganon din po kay Sister Abby. Nais ko lang pong hingian ng konting patotoo si Sister Abby. Okay. Yun po. So, kagabi po, nag-chat si Sister Jen. Sabi niya, nagulat nga ako kasi bigla na lang siya nag-chat. Nasabi niya, sis, baka pwede kayo naman mag-guest sa Women's Cafe. Sabi ko. Tapos parang una, medyo nag-aalangan pa ako. Kasi nga, minsan paggabi talaga, doon nasumpong yung yung tawag doon, parang morning sickness. Minsan, sakit talaga ng ulo ko, ganyan. Oo, paggabi talaga yun, minsan yung bago matulog. Diyan ako nagsusuka, ganyan. Tapos, pero hindi naman ako nagdalawang isip na mag-say yes. Tapos sabi niya, ito sis, yung line-up, yung topic. So, yun nga parang sabi niya, are you satisfied? Tapos, kanina, tinanong ko yung sarili ko. Ako lang mag-isa ka sa bahay. Pero meron akong work from home, nag-work from home kami. Ang setup namin as a teacher ngayon, work from home, tas modular online, parang combination. Tapos nung natapos yung klase ko, tinanong ko yung sarili ko na, am I satisfied? Tapos, nasagot ko naman yung tanong ko na, so far, I am satisfied. Kasi, kahit may mga pinagdadaanan tayong mga pagsubok, ganyan, hindi naman syempre laging okay ang buhay, ganyan. Meron tayo talaga mga battles, may mga struggles tayo pinagdadaanan. Pero as long as kasama natin ang Panginoon,
talagang siya yung nagsusustain ng strength or siya ang nagpro-provide ng lahat ng mga needs or lahat ng mga kailangan natin. So kanina, hinanap ko, ano ba yung satisfied? Hinanap ko siya sa Google. So ang simple lang ng meaning niya, meaning ng satisfied is contented or pleased. Tapos parang nag-imagine pa ako, ano pa kaya, saan ko kaya siya pwedeng i-relate? Tapos biglang pumasok sa isip ko yung diba, mahilig kasi ako maglasa-lasada minsan, mga add to cart na ganyan. Pero usually ngayon, ang in-order ko na mga gamit na sa bahay, nag-level up na yung ko, mga add to cart ko. Dati kasi pa na yung mga damit-damit, ganyan, parang mga walang kwenta. Pero ngayon, ang mga na-add to cart ko na mostly mga gamit na sa bahay. Yung pang tita levels na. Tapos yun, parang sabi ko, nakita ako dun ngayon na parang kasi pag sinabi natin satisfied, usually ginagamit natin yan sa isang parang nire-relate siya sa service, ganyan. Di ba? Parang pag kumain tayo sa labas, tapos nagustuhan natin yung service, di ba? Nasa-satisfy tayo. Kumbaga parang worth yung money na binayad natin dun sa isang bar. So yun, pumasok sa isip ko yung Lazada. So since mahilig ako mag-add to cart, syempre parang tayo as a buyer, hindi naman natin talaga alam kung ano yung binibili natin. Kasi hindi naman natin siya nakikita like in actual, yung sa mall, ganyan. So nakita ko doon na may mga, di ba, usually pinapag-review tayo ni Lazada kung natuwa ba tayo din sa purchase natin. So magbabasa muna tayo ako personally, nagbabasa ako ng review bago ko bilhin yung mismong item. Parang syempre wise din yun on our part na hindi tayo maluloko na ay ganito pala yung itsura nung sa nakabili nung una. Parang halimbawa nadismaya siya. E syempre magpe-prevent tayo para wag tayong wag tayong ma-dissatisfied dun sa bibili natin. Syempre lahat gusto natin parang worth it yung pera natin, di ba, ganyan. Kumbaga ma-achieve natin yung satisfaction o yung value ng money na binayad natin. So sa ganon, so na-relate ko siya sa ganon. Tapos ngayon, ito, parang sa personal life ko naman, masasabi kong satisfied ako kasi yun nga, kagaya ng sinashare ko kanina, parang yung journey ng buhay ko ngayon, syempre nagbago dahil parang newlywed, tapos biglang after a month, magkakaroon na kami ng baby. Parang actually prayer ko talaga yun na Lord, sana bago ko mag-30, magka-baby na kami. Kasi nga, syempre medyo mahirap na rin magbuntis pag may edad-edad na. Tapos nagulat kami mag-asawa kasi nga, in-answer agad ng Panginoon yung prayer namin. Parang December kami kinasal, February, meron agad yung tugon yung Lord. So parang satisfied talaga kami mag-asawa kasi nga, ina-expect din namin yung blessing. Hindi lang namin expected na ganun talaga kaaga. Parang medyo nagulat din kami. Parang syempre nag-adjust. Syempre parang nag-adjust pa kami as mag-asawa. Pero all in all, masabi kong satisfied naman at masayang-masaya. Tapos may isi-share din akong isang experience namin, yung about sa wedding. Parang short testimony lang din to. Kasi ang galing talaga ng Panginoon. Umattend kami ng bridal fair sa Tagaytay last February 2020, which is bago pa mag-COVID. Since parang that time, medyo nagpaplano na kami nagpaplano na kami, nag-usap na kami about wedding. Then we decided to attend bridal fair sa Taal Vista. So tanda ko around February yun eh. So sa bridal fair, andun lahat ng mga supplier, ng mga prime. Pero yung presyo din, prime din lahat. So meron kami isang nagustuhan doon na supplier, which is yung photo video. Di nilapitan namin. Tapos yung photo video na yon, parang kung titingnan namin, hindi namin siya afford. Parang yung ipon namin, doon lang mapupunta sa fee ng photo video. Ibig sabihin, sobrang pricey niya. Sobrang pricey niya talaga. Tapos sabi ko, parang hindi naman natin kaya. Siyempre, parang pag nagpaplano ka, nagbabudget, ganyan. Sabi ko, hindi natin kaya yan. Wag na lang yan. Parang iba na lang, maghanap na lang tayo. Pero siyempre, mas priority namin yung pagkain, yung catering, ganyan. So, yun na nga. So, parang tingin-tingin kami. Ang dami. Talagang ma-overwhelm ka kasi sobrang daming pagpipilian. Pero yung mga presyo, nakakaano din. Parang nakaka-nervous din talaga yung mga presyo ng pagpipilian. So, by that time talaga,
konti lang yung hawak namin pera. As in, parang magkano lang talaga kasi February pa lang naman yun. Ang target namin, December. So, mahaba pa yung takbuhin para makaipon. So, to make the story short, March, biglang nag-COVID. Tapos parang undecided kami, we will push through pa ba? Kasi nga parang ang gulo na nga dahil hindi kami makapag-decide kasi parang nakakahinayang gumastos ng malaki tapos 10 tao lang yung pupunta. Parang gano'n. Kasi babayaran mo naman siya. Parang sinasabi nila medyo konti yung gastos mo. Pero sa totoo lang po, parang babayaran mo din siya ng halos same. Kahit madami yung packs, kahit parang gano'n. Kung gusto mo talaga ng parang decent talaga na wedding na kung hindi, civil, yun talagang pag-civil. Wala kayong masyadong expenses, ganyan. Then yun na nga, parang pray. Tapos, napakabuti ng Lord. Naging blessings din sa amin yung pagdaan ng pandemic. Kasi yung supplier na yun na sinabi ko na, wag na lang yan kasi parang hindi naman natin kaya. Hindi natin yun afford. Dahil sobrang mahal niya. Nung moment na naghahanap na kami ng photo video, talagang blessing na nagkaroon sila ng promo. Tapos, yun, nakuha namin sila. And sobrang naging masaya kami parehas doon sa naging outcome nun. Or sobrang nasatisfied kami dun sa service. Kasi parang, Lord, dinisregard ko na ngayon una kasi parang feeling namin, hindi nga, parang imposible na yan para sa amin. Kasi nga medyo pricey na nga siya. Kumbaga, pwede mo pang maibigay yun or pwede mo pa siyang mailagay sa iba yung magagastos mo doon, parang ganun. Pero nag-sale yun. Then nakuha namin siya ng very affordable na price. So yun, masayang-masaya kami. Hindi lang yun, pati yung caterer namin na tinitingnan ko yun before pa na dalaga pa ako, hindi pa ako nagpaplano magpakasal. Yung caterer na nakuha namin is din siya, top booker din siya ng Tagaytay. And parang ang mga kinikater niya talaga mga din talaga rich. Kasi parang ang pinaka-starting ng package niya yung unang inquire ko sa kanya, parang nasa mga 250,000 agad. Ang starting, parang mga ganon. Tapos nitong pandemic, grabe, parang doon talaga kami tinuro ng Lord kasi Christian din yung caterer na yun. And since lockdown, hirap kami maghanap. Hindi siya talaga actually yung first choice namin. Pero napakabuti ng Panginoon. Talagang dinirect niya kami sa mga tamang tao para dun sa wedding. So masayang-masaya kami kasi gumastos din kami, pero hindi ganyan kalaki yung kagaya nung talagang the usual pero na-achieve namin yung talagang dream wedding namin. So, napakabuti ng Lord. Kasi parang kung imagine namin parehas. Kasi ako teacher. Kaya man, ordinary lang din yung work. Parang, sakto lang din talaga. Tapos kung titingnan namin, parang hindi namin afford yung Tagaytay wedding. Sige, downgrade na lang tayo. Kahit dito na lang tayo humanap ng garden along San Pedro, ganyan. Pero, talagang pag ang Lord ang kumilos, yung desire ng puso mo, yun talaga yung ibibigay niya sa'yo. Kasi long before pa, talagang dream ko na yun or dream na namin yun. Lalo na ako, syempre, pag girls, alam niyo naman yung mga ng girls na So, ayun, talagang masayang-masaya ako. Talagang doon mo makikita yung kabutihan ng Lord, hindi lang sa material, sa lahat ng aspeto ng buhay natin. So, yun. Masayang-masaya po ako. Then mag-share lang din ako ng konti about dun sa Mark 10:27. So parang sinasabi lang dun God is our greatest authority. God's authority and power. Because tayo mga tao, limited lang talaga yung nakikita natin sa things. Kumbaga, meron tayong mga situation na inaalaw ng Panginoon na hindi na natin kayang i-control. Na wala na talaga tayong magagawa kahit anong gawin natin. Wala tayong magagawa kundi manalangin, magtiwala sa Kanya. So, parang nire-remind tayo ng Panginoon na whatever na hindi natin kayang gawin bilang tao, siyang Diyos, kaya niyang gawin yun para sa atin. Kumbaga yung kakayahan natin limited, pero
ang power ng Lord at pagkilos niya sa buhay natin, it is unlimited. So, alam ko, tayong lahat, may iba-iba tayong mga pinagdadaanan, may mga pagsubok tayong kanya-kanya. So, yung ibibigay din sa atin ng Panginoon, depende yun kung para kumbaga yung situation ibibigay sa atin ng Panginoon, alam ko hindi niya tayo i-allow na tayo lang. Lagi natin siyang kasama. And lagi tayong may pag-asa basta kasama natin ang Panginoon. Then meron pa ako i-share na verse na nakita ko kanina. First time po yan, ha? So, sabi dito sa Matthew 14, verse 13 to 21. So, I guess alam niyo naman na yung kwento na yun. Jesus feeds the 5,000. Yeah. So, ewan ko, bigla lang pumasok sa isip ko yung Jesus feeds the 5,000. Then, binasa ko siya. Meron talagang sinabi doon. Di ba parang ang nangyari doon is wala nang pagkain. Ang pagkain na lang, ang meron na lang sila is 5 loaves and 2 isda. Tapos sabi ng mga disciple, paano sila papakainin? Wala na nga tayong food. Parang ito na lang po, Lord, yung meron kami. Parang kung titingnan natin, imposible 5,000, 5 loaves tapos 2 fish na lang. Diba kung titingnan natin sa tao, oo nga, Lord, paano yun, di ba? Ito na lang ang pera. So, paano ito magkakasya, di ba? Pero gumawa ng paraan ng Lord. Nung kinuha niya yung tinapay, ang napakain ng 5,000, hindi pa counted dun yung mga babae at saka yung mga bata. Tapos meron pang sumobra. So, sa illustration na yun, parang napakabuti at napakadakila ng Panginoon na ito lang, Lord, yung hawak namin. Ito lang, Lord, yung kaya namin ibigay. Pero yung ibinalik mo or kaya mo ibigay sa amin, sobra-sobra na hindi namin inaasahan. At yun nga, hindi sakto lang. May laging sumusobra pa para i-share din natin sa iba. So, napakabuti po talaga ng Panginoon. Tapos dun sa verse na yun, dun sa Matthew 14, 13 to 21, sinabi talaga doon, and they were satisfied. Nung nakakain sila lahat yung 5,000, na-satisfied daw sila. Truly na ang Panginoon lang ang kayang mag-satisfy sa atin. Sa lahat ng mga pangangailangan natin, sa buhay natin, sa lahat ng aspeto. So yun lang po. Short lang. Here, just Abby. Ganun din kanina. Sorry, kinakabahan. Po, hindi prepared. Yung naranasan mo Ay po, hindi po talaga. Yung naranasan mo po is a very good patotoo sa Mark 10:27. This is impossible for mere humans, but for God, all things are possible. Hindi mo plinano. Ang plinano mo lang na yes, pero hinigitan ng Panginoon. Diba? Ano lang talaga. Very light lang. Lord, ang desire ng puso mo, at yun talaga ang gusto mo, at dahil mahal ka ng Panginoon, at alam niya na ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, itinaon pang pandemya, ibinigay niya po yung desire ng puso mo. Ganon ka-sweet ang ating Panginoon, Sister Jenny. Jen, gusto ko lang alin yung word na satisfied dun sa paggamit. Kasi pagka, yun nga sabi kanina ni Sister Abby, ginagamit siya pagka na-satisfied ka sa pagkain, sa service. The word is thankful and grateful. Amen. Ang puso sa biyaya na binigay sa iyo ng Panginoon. Pero kung sabi ko nga kanina, maraming pwedeng ibigay sa atin ang Panginoon. Marami siyang plano sa atin at sinusuportahan niya kung ano ang plano mo. Kaya huwag tayong matapos lang sa kung anong faith meron tayo. Ngayon, mas marami pang ibibigay ang Panginoon sa iyo. Mag-desire ka lang maglingkod sa Kanya, marami siyang talent na ibibigay sa iyo. Mag-desire ka lang na magbigay pa ng mas malaki sa Kanya, ng 10, hindi higit lang sa 10%, mas magpo-provide siya sa iyo ng mga paraan. Alam mo yun? Amen. Pag may hamon sa atin ng church, kung sa sarili lang natin, hindi natin kaya yun. Saan ko kukunin yan? Ang dami-dami nating babayaran. Pero pag nag-desire ka, alam ko ang Panginoon alam nating lahat na nagpo-provide ang ating Lord sa taas. Amen.
Sabi ko nga kanina, for God is the God of impossible. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door will be open to you. Because God is the God of favors and He loves us so much that He wants us to give not just our needs but also the desires of our heart. It seems impossible sa atin pero one click lang yan sa ating Panginoon. Patotoo, mamaya na ako papatotoo pag may oras. Ibigay ko muna sa iyo, Sister Jen. Amen. Napakaganda po. Pero basahin po natin yung mga ilang mga testimony pa na ating mga kapatid na nanonood po ngayon. Napakadami po natin yung nanonood at may ilan po tayo mga bago po na nakikita po ako na nagbigay ng kanilang mga testimony. Sister Gigi and Sambutan. Hello po, good afternoon, good evening po. Ngayon po ay unti-unti na po akong binabago ng ating Panginoong Diyos. Isa po akong working student at pinakikita po sa akin. Yan, wala. Ang ating Panginoong Diyos na lagi lang siyang nandiyan at binibigyan niya ako ng lahat ng kailangan ko. Ngayon po gusto ko po na higit ko pa makilala ang ating Panginoong Jesus. Sobrang blessed po ako araw-araw. Amen. Pinagpala ka po, Sister Gigi. At meron pa po isa Sister Victoria Nalda. Ayan. I'm satisfied because my household is serving the Lord, using us for the furtherance of His kingdom. Amen. Salamat po, Sister Victoria. Pastora Magda, yes, salamat. Amen, Sister Tess, because you have Jesus now, my God shall supply all our needs. Amen. Salamat po, Pastora Magda. Sabi pa niya, we will not stop dreaming. Amen. We will not, because we are sons and daughters of God. Amen. Sabi ni Sister Jocelyn, satisfied tayo kasi meron tayong Ama na nasa langit na kahit kailan ay handang tumulong sa atin anumang mangyari. Hindi na tayo pababayaan, hindi na tayo iiwanan. Meron tayong Ama na masasandalan. Tama po yan. Huwag kayong mabalisa. Sabi niyo po niya, Philippians 4:6. Salamat po. Amen. Sabi ni si Pastor again, amen, Sister Abby, you are so satisfied because our God is always in your side. His power shows in many situations. And also, shout out kay Pastor Jong, Pastor Jonathan, nanonood po si Pastor Jonathan, Sister Rose Cherry Pama, Sister Vilma, Sister Annie. Amen. Idaragdag ko po. Ano po idaragdag ko? Amen. Actually, ito maganda narinig ko doon sa sinabi ni Sister Abby. Ang gusto natin, minsan we aim na maranasan natin yung mga prime things, maranasan natin yung excellent things, yung mga number one, di ba? Yung mga top booker. Yung term niya kanina, top booker in Tagaytay. Amen? Because we have God, gusto ng ating Panginoon na maranasan din natin those prime in our lives. Di ba? Gusto ng ating Panginoon. Sabi, di ba sa John 10:10, I came for you to have life, but not just life, but life in abundance. So ang gusto na ating Panginoon, maranasan natin yung kabuuan ng kanyang mga pangako. Yes, tama po yun. We are satisfied, we are thankful, we are happy dun sa ating pong nararanasan ngayon. And let this satisfaction be an opportunity for God to do more in our lives. Amen? Makita ng ating Panginoon, oh wow, you are so satisfied. Kung anong meron ka ngayon, ikaw hindi nagre-reklamo. Diba? Kahit tumutulo ang bubong mo, hindi ka nagre-reklamo, hindi ka nagsasalita ng masama, nabigay na nga yan sa iyo ng nanay mo, pamana na nga yan, pero hindi ka nagre-reklamo, nagpapasamat ka sa ating Panginoon. Doon makikita ng Panginoon, oh, I will do more into your life. Amen? Minsan, dinidesire natin sa ating Panginoon, God, please, gusto natin magkaroon ng maraming activities na tinatawag, activities of God's activities in our lives, God's miracles in our lives. Diba we desire? Pag tinanong tayo na ating Panginoon nga, are you satisfied now? Yes, oh God, I am satisfied, but God, I want to know you more. I want to experience more of your splendor. Di ba? Yung kalakihan, the magnificent of our God. He is our Father. Ang sabi na ating Panginoon, I can do exceedingly abundantly above what you ask or think. Amen? Ganun kabuting ating Panginoon. Abundantly. Sometimes we tend to limit. Tama po minsan nalilimitahan natin ang ating Panginoon kasi minsan nararanasan natin o nahihiya tayo, minsan humingi sa ating Panginoon or nagiging okay na lang tayo.
there is a difference between contentment and complacent. Di ba? Pag sinabing complacent, okay ka na, hindi ka na nangangarap, masaya ka na, ayaw mo nang, yung sabi ko kanina Sister Naina, I don't want to get out of the box. Pero ang ating Panginoon is a God of magnificent. Amen? Magnificent, malaki ang kayang gawin na ating Panginoon. But don't ask na sabihin natin sa ating Panginoon, God, can you do this into our life? No, don't ask that. Because God will ask you, can you believe that I can do that into your life? Di ba, mababalik ka ng tanong eh. Hindi mo pwedeng tanongin, Panginoon, kaya mo bang gawin to? Na palakihin yung bahay namin, na ma-promote ako sa trabaho ko, na maging maayos kami ng mag-asawa. Amen, Panginoon, kaya mo ba na aking mga anak ay maging magbago ang pag-uugali? Ang tatanungin na ating Panginoon, can you believe na magiging maayos kayo ng asawa mo? Can you believe na yung nirerenta mong bahay ngayon ay magkakaroon ka ng bahay? Amen? Can you believe that I can do impossible things in your life? Ayun po magiging katanungan natin. Salamat po sa ating Panginoon dahil pinagkalooban po tayo ng ganong desire. Na Panginoon, ganong wisdom, ganong karunungan na alam natin na I have a big God. Sabi nga ni Sister Abby, Sister Naina, I have a big God. Kailangan po natin, we also ask God those big time, di ba? Big time prayer request. Pag sinabi mo, Panginoon, pag kaya mo, hindi ang Diyos yun. Those are not God's word. Sasabihin mo, ikaw lang yun. Pag kinaya mo. Pero pag hindi mo kaya, ang ating Panginoon ay kikilos. Amen? Kasi minsan, magre-request tayo kasi alam natin, kaya ko naman to para hindi ako mapahiya pag nagpatotoo ako. No? Katulad ng patotoo ni Sister Abby, di ba? Yung mga top suppliers, binagkaloob sa kanya na ating Panginoon kasi nakita na ating Panginoon yung desire ng puso. Yung tamang puso. Amen? Ito maganda yung nabasa ko kanina sa ating pong page, sa Biyaya ng Diyos page, yung ating Word of God, yung mga word of the day natin, nasi-share nyo ba yun? Nababasa nyo ba yun? Sabi doon, that's the excitement in obedience, finding out later what God had in mind. Amen? Napakaganda nun eh. There is an excitement. I'm satisfied right now, but I am also excited what God had in mind for me later after this quarantine days, after this pandemic days. Ano kaya ang nilaan ng Diyos para sa akin? After this, nag-aaway kami ng asawa ko na hindi kami magkaintindihan. Ano kaya ang nilaan ng Diyos para sa aming pamilya? Baka gagamitin ng Diyos yung asawa ko para mamuno sa gawain sa aming barangay, di ba? Baka gagamitin ng aking mga anak na sila palang magiging youth leader pagdating ng panahon kapag sila po ay tinawag na ating Panginoon. Amen? Those satisfaction na ngayon na ating nararanasan, make those an opportunity for God to move exceedingly. Di ba? For God to make magnificent things. For God to heal you. Yan, sabi ko kanina, are you satisfied with your maintenance medicine pero alam mo na kaya kang pagalingin ng Diyos totally. Yes, mga sinasabi natin kanina eh. Are you just satisfied lang na yun na po, ikaw ay umuupa ngayon, yan, you are satisfied pero alam mo na pagkakalooban ka ng Diyos ng maganda at sarili mong bahay. Maraming gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Do not limit our God. Amen? 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 Amen. Amen. Sabi po, ito narinig ko sa pastor, it is not our faith that make things happen, but God Himself make things happen. Amen. Don't put your faith in your faith, but put your faith in our God. Because Jesus is the perfecter of our faith. Amen. Ang ating Panginoong Jesus, He's the author and finisher of our faith. Kaya po, yes, I am satisfied, but I know God will do more into my life. Amen. Amen. Aina, back to you po. May pangdiinang amen. Meron po tayo 6 minutes. Sabi ko sa'yo, magpapatotoo lang ako pagka meron pa akong oras. Dahil wala na akong oras, ito na lang ang pinakabuod ng lahat. Buod na lang ulit. Ang haba nito. Buod na lang. Ito na lang po. Nagsimula po kami yung typical na ninirahan sa Vietnam.
nangarap kami dahil ang talagang puso ko tinaniman talaga ng pangarap na magkaroon ng sarili. Pero nilagay ko ang Panginoon sa box. Ang pinangarap ko lang ay maliit na tahanan, murang down payment. Pero dinadaanan ko na po itong jubilation. Dinadaanan ko na po ito. Nag-inquire na po kami. Pero doon po ako kumuha sa sulok. Bakit? Kasi ganito lang yung faith ko. 'Di ba? Kaya sa mga nanonood sa atin, sabi nga ni Sister Jenny, kung hihingi ka rin lang sa Diyos, lakihan mo na. Nandiyan naman kilala mo siya. Diba? Alam mo naman na nagsusupply siya ng needs and wants. Amen. At nagbibigay siya ng pabor mo pag may konting lambing ka. Diba? Nagkaroon kami ng unang sasakyan. Chikoy po siya. Second hand. Hindi ko lang alam kung second hand, baka third hand, fourth hand ngayon. Diba? Orange na box type, yung pinakaunang sasakyan. Pero dahil ang puso namin ay merong pangarap, hindi lang, ayun. Alam niyo po yung kwento, di ba? Not to brag, pero napakabuti ng Panginoon doon sa binibigay niyang pangarap sa puso ko. At sa puso ng asawa ko dahil napakalakas po talaga ng loob niya. Niya talaga no? Bakit? Kung hindi, yung bahay namin, kung hindi kami nagkaroon ng hindi maganda sa loob ng tahanan na pangyayari, hindi mapupush. Kasi minsan ginagamit yung pagkakataon para mapush ka to do more. So, dahil nagkaroon ng hindi magandang sitwasyon, kailangan umupa. Pagkatapos umupa, kumuha kami ng maliit na bahay. Pagkatapos dun sa maliit na bahay, nagpundoy na baha kami ng 1 taon halos. So nagkaroon kami na-push na naman kami na kumuha ng bagong bahay. Which is dito sa una naming pinuntahan na hindi ko inakala na kukuha kami dito. Alam niyo yun? Tapos binigay sa amin to, hindi happy ka sa meron ka, pero gusto mo pa. Dahil meron kang God, meron pa siyang pwedeng gawin sa'yo dahil may pangarap ka pa. 'Di ba? Sasakyan, sabi ko nga na, ibigay na. Yun ang mga material things. Sa faith natin, gusto mo ba, mga kapatid sa mga nanonood, gusto niyo pa ba na mas makilala ang ating Panginoon? Hindi lang, kung anong meron ka ngayon, hindi lang po yan ang kayang ibigay ng ating Diyos. Mangarap ka, ang pangarap mo, magiging magnet yan sa kung anong nasa puso mo. Speak positive, kung anong mga magaganda, yun lang ang sabihin mo, wag yung puro negatibo, di ba Sister Jenny? Kasi magpipave ng way sa desire ng heart mo. Proven and tested po. Kung ano yung desire mo, gumagawa ang Panginoon ng paraan. Hindi mo kayang bayaran, magugulat ka, magbibigay siya ng tao para magkaroon ka ng connection dun sa gusto mo achieve. Di ba Sister Abby yung nangyari sa'yo? Sister Tess, kung ano yung pinagdadaanan. Totoo yun. Kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, may gustong ituro ang Panginoon. At magugulat ka, sabi ko nga, looking back, after 5 years, balikan mo kung anong meron ka ngayon, Sister Tess. Magugulat ka sa achievement na pagbibigay sa'yo ng Panginoon. Kasi nga, look back, doon sa 5 years ago, ano na ba tayo ngayon? Anong meron tayo ngayon? Anong meron tayo 5 years ago? God is so good. Diba? Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you peace and hope in a future. In a future. Anyway, napakagandang Bible verse na panghawakan, di ba? Dahil sa Diyos lang tayo merong kapayapaan, sa Diyos magkakaroon tayo ng yung katuparan ng kanyang mga pangako basta magtiwala lang tayo sa kanya. Sister Tess, anything to add up po bago tayo mag-closing prayer po? Amen. Ito po yung nabanggit na po ito ni Sis Jan kanina, pero totoo po, ito po ang pinanghahawakan po sa buhay ko at masaya po talaga ako na ngayon satisfied po ako sa mga anak ko dahil hindi po nakakasakit sa buhay namin, na hindi po kami nagkukulang. Pero mas excited po ako sa gagawin pa ng Panginoon sa buhay ko. Tulad nga po na sinabi mo, Sis Naina. Amen po talaga doon. Dahil yun po nagpapasaya sa puso ko. Nakangilin po ako na sinasabi ko sa Lord na, Lord, excited na po ako kung ano ba pong gagawin nyo sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko. At yun po ang masarap po sa pakiramdam talaga na alam mo
meron ka talagang inaasahan niya ang Panginoon lamang dahil siya lamang po talaga ang magpo-provide ng lahat ng kailangan natin. Totoo po yun mga kapatid. Maraming napatunayan na po sa akin po, maraming patotoo na po. Kaya sa ngayon po, ang sarap magpakababad sa presensya ng Panginoon. Sa Kanya lamang po talaga ako nagtitiwala. Binubuhos ko po ang buong faith ko po talaga sa Lord na siya lamang po. Wala na po ako ibang pinaniniwalaan pa na mga sabi-sabi kung ano-ano. Sa Kanya lamang po. Totoo po yun mga kapatid. Sa Kanya lamang po tayo makakatagpo ng kaginhawahan, kaligayahan at lahat po ng hilingin natin sa Panginoon. Basta alam po ng Lord ang puso natin. Yun po ay pagkakaloob sa atin. Subukan niyo po ang kakayahan ng Panginoon sa buhay niyo at sigurado po na mararanasan nyo ang siglang, mawawalan po ang lungkot, ang anumang problema, ang anumang suliranin, baliwala po yan. Basta ang Panginoon po, nasa presensya po kayo ng Panginoon, ayun po ang ginagawa ko sa buhay ko ngayon. Kaya wala pong puwang ang mga problemang yan dahil alam kong meron akong big God na talaga pong nasa akin po. Patuloy na kumikita sa akin buhay. Salamat po. Amen. Para sa mga nanonood po, wag pong matapos ang pangarap natin dahil merong pandemya. After nito, maging excited po tayo sa gagawin sa Panginoon. Di ba po, Sister Abby? Thank you po, Sister Abby, sa napakaganda mo. Hallelujah. Yes. Bago po tayo yun po. Sige po, Sister Abby. Ayun. Sister Medyo nag-choppy. So yun po, maraming salamat din po sa pag-invite at masaya po ako kahit paano nakapag-share at madami din po akong nakuha sa inyo. So iwan ko lang po. So wag tayong mag-rely sa ating sariling mga kalakasan or parang ibigay natin lahat sa Panginoon kung ano man yung mga struggle natin or kailangan natin kasi napakabuti ng Diyos sa buhay natin. So inulit lang din yung same lang si Mark 10:27 kay Matthew 19:26. Trust in the Lord always, for in Him all things are possible. So yun, lahat ay posible sa ating Panginoon kahit anong bagay pa yan. Sa Kanya, lahat talaga ay possible at kayang-kaya ng Panginoon yun. Kung ano man yung mga problema natin or mga gusto natin, lahat yan ay kayang ibigay ng ating Panginoon. Lang po. Thank you po. Anything? Po ba? Yes, Sister Jenny, bago naman sa prayer, anything to add pa? Amen. If you want God to use you as a significant impact to others, ask Him. Amen. We just need to ask. And we have to know God more intimately and long to go deeper with our relationship with our God. Yun lamang po, Sister Naina. Amen. Do not limit your walk with God because God wants to give us more of His awesomeness. Amen. So kung posible, hingin mo yan sa ating Panginoon. Sa ating mga manonood, salamat po sa pagsama sa amin ngayong gabi. Huwag po kayong magsasawa na samahan kami every Thursday at sa lahat ng mga gawain ng biyaya ng Diyos. Lagi po kayong suportahan, lagi po kayong sumuporta at lagi po kaming nandito sa mga kababaihan. Meron po tayong women's ministry dun sa chatroom natin. Anything na gusto nyong pag-usapan, nandun po, mag-usap-usap po tayo. Salamat po muli sa pagsama sa amin, mga kababaihan, mga kalalakihan, at sa lahat-lahat po ng mga bago na nakinig sa amin. Next Thursday po ulit, tayo po ay mag-closing prayer na. Hallelujah. Oh Jesus, Jesus. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo. Napakagandang topic po. Thank you for blessing our hearts, Lord God. At we humbly give back to you all the honor and glory, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay magkaroon kami ng satisfaction but hindi matapos, Panginoon, ang aming pangarap. Nawa po, Panginoon, ang inyong mga desire and dreams for us, Lord God, ay mag-align din kami, Panginoon, sa kung anong plano namin, Lord. Supply us, Lord, the people, Lord God, na kailangan namin, Panginoon, connection, Panginoon. At alam niyo po ang sitwasyon ng bawat isa ng mga nanonood ngayon.
Bigyan niyo mo nga po ng special na pabor ang bawat isa, Lord God, sa kanilang hinihiling at minimithi-mithi ngayong gabing ito, Panginoon. Bless them, Lord, tremendously, Panginoon. Ikaw ang Diyos, hindi naglilimita, Panginoon. Basta humingi kami, Panginoon, at nagtiwala sa inyo, alam po namin, hindi mo kami bibiguin. We have a big one. And we are grateful and thankful. Salamat, Panginoon. Sa mga kapatid namin, Panginoon, na sumama ngayong gabi. Sa aming guest, Panginoon, na Sister Anne, Panginoon, gabayan mo po siya sa kanyang pagbubuntis hanggang mailuwal sa na nakakalusog, Panginoon. Salamat. We pray for our church, oh God, for Pastor Kenneth and the entire family, Panginoon, for Bishop Greg, Panginoon, for Pastor Jonathan, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon, sa mga Durante family. And we also pray for Pastora Magda, Panginoon. Bigyan mo po siya ng maayos na pakiramdam, Lord. Mawala ang pagkahilo. Total, Panginoon. Malusog na, Panginoon. At sa lahat-lahat ng kapatiran, Panginoon, na nakakaranas ngayon ng hindi maganda, Lord, heal them, Lord God. Alam mo, Panginoon, anong nararanasan ng bawat isa, Panginoon. Yes, in Jesus' mighty name. Amen and amen. 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 Good night po. God bless. Salamat po. Abby.